pwede na, o isang bed na lang na malaki. Iba-iba yung nahihirap nito, taas na masyado, pero okay lang. Maikli yung aking maikli yung, kaya pala sinapuroy, pinapalitan nila ng mas mahaba. Maikli. Ay, ayan, magandang buhay, napakaganda ng panahon ngayon. At tayo naman ay mga farmer, namimiss na nila yung fish amino. Naglalagay tayo ng fish amino ngayon dahil kahapon hindi din po umulan, pero medyo basa pa yung ating wala na to, may tutubo pa naman siguro dyan, tingin nyo, meron pa yan, meron yan, tingnan nyo yung ginawa natin, wala din, hindi ako nakapag fungicide pala. Mag fungicide kaya muna tayo sa orchids. Fungicide with a fish amino siguro pwede naman ihalo. Ang ganda nito, umaano siya, umaganda siya. Ano nga ba to? Ganda. Ayan. Mahalo naman. Mayroon akong gustong bilhin, yung bago ngayon na bagong tawag dito, bagong variety, dark blue. Ayan, dark blue po na sun banda. Ibig sabihin pwede siya sa araw. So yun ang kay GBO na farmer. Pero halos lahat meron sila, kasi halos lahat nagpo-post yung mga nag-o-online. Parang yun ang pinakabago, kaya unahan sila na makabenta din. Ito siguro ang gusto niya, ganyan, yung may araw. Tapos sa mamayang tanghali nasa lilim na. 'Di ba? Ito kailangan linisin, tingnan niyo. Daming patay na ugat, tatanggalin to, ayan, tatanggalin natin yan para makaano naman siya, makapag-produce ng bagong ugat din at malinis natin yan. Pero hindi po ngayon, baka bukas, dahil busy tayo sa lechonan. Mag-i-spray ako ng fish amino ngayon. Ikot-ikot lang po muna tayo, gusto kong ikutan pati yung mga papaya din. So 2 tangke or 3 siguro. Aga pa naman, late pa naman yung mga natin, late pa naman yan yung ating mga bisita. Yan, ito po ang ating scenery ngayon. Medyo pasok na yung araw. Nakapasok na po yung araw. At ang good news sa daga natin, may patay na ako nakita, mga daga. Palagay ko doon sa may generator tsaka sa may storage room, marami na din, kasi talagang nung nawala po yung pusa namin, pusa dito sa aming bahay, alam nyo na yung mga daga maglalaro talaga. So ang ganda na ng natin, para tuloy akong ang ganda, hinggaan nyo naman na to. Kailangan lang po natin sigurong ayusin at bigyan ng magandang spacing pa, medyo diksikit ng konti para lagi natin makultivate. Yan, tapos medyo natin ng konti, laliman natin ang tanim para makultivate natin. Pero pagka, sabi ko nga, pagka hindi po tag-ulan at hindi yung magandang panahon, tingin ko makakapagpa-laki tayo ng dahon ng sibuyas. Ito po ay trial lang naman muna, ayoko din naman pong, di ba, i-full blast. Pero sa tingin ko bago December, ngayon na siguro tayo mamadaliin natin. Pagka natambakan na po ko yung dito, ito may space pa ako naisip dyan Tapos bukod dito maglalagay din po tayo, magano pa tayo, nilangaw tuloy yung mga frog.
Dami, grabe. Isa pa yan sa anuhin namin yan. Ito wala na, papalitan na po natin yan. At ito yung ating ito i-sprayhan natin yan. Ito may tanim na, bok choy. Again, mas gusto ko na kaysa sa pechay. Mas masarap siya. Mga bata kahit pa paano napipilit pakainin. Ito po mga ka-farmer, ito. Pagka gumanda-ganda ang panahon at ngayon daw mga linggo maganda ang panahon. Ayan, ito. Itong matambakan natin to. Dito ako yung pahaba na yan ay lalagyan natin ng beds. Garden beds po. Ayan, ilang bed na naman ito. So, ayan, marami po yan. Hanggang dito siguro hindi natin i-istorbohin hanggang dito kasi magiging dump site po ito. Pagka dito nila idadump yung itatambak po dito. Ayan, tingnan nyo, kailangan natin ng tambak. Pero hindi rin magagawa ngayon. So mag-aantay tayo ng summer. Ang plano siguro, magpapababa ng tubig. And then pag bumaba ang tubig, tambak dito sa gilid. Ayan. Kailangan maabot po itong makalagpas dun sa may makalabas lang siguro dyan ang isang hollow blocks lang 1.5, mga ganun lang. Tatambakan natin ng ano yan, kailangan yata ng loader nun. So ganun ang plano. Tapos ito, garden beds, dahon ng sibuyas yan. Sa baba pwede pa tayo maglagay pag nakapaglinis na tayo. Ayan, pagagandahin natin uli yan. Tapos tingnan natin kung anong magandang gawin dito. Maganda din sana yung nasa plano natin, kaya lang alam nyo na baka mamaya hindi bumalik. Mahirap po kasi talaga mag-invest. Kailangan bumabalik. Hindi mo po pwedeng sabihin na naandyan lang naman yan. Hindi po yan, hindi rason yun na anong gagawin mo naandyan. Di sayang pa rin, di ba? Yun lang naman ang punto doon. So iba talaga yung, di ba, income generating. So ayun, papaya. Ayan, farmer, tingnan nyo naman, kinalbo ko. Nakonsensya naman ako, tapos wala naman palang bagyo. Pero okay na din, kaysa sa binisita po tayo ng bagyo at nag-prepare, diba? Maganda na yung hindi ka na, at least ang ano lang is ganyan. Pero ano na yan, makakabawi naman po yan, mabilis lang yan. Actually may mga parating pa pong bagyo. Wala pa tayo, September pa lang tayo, kaya medyo marami-rami pa po tayong inaantay hanggang November yan. Ayan, marami po tayong matataniman ng leeks dito. Mga ilang, susukatin natin yan kung ilan pong, kasi ang tinatansya ko 120 days daw from seedling. Parang pangit yung pangit po yung tinatanim, hindi maganda. Iba pa rin talaga yung nasa seedlings talaga, yung buto talaga itatanim mo. So from buto 120 days sabi nila. So kung 120 days kada linggo times 4, sabihin mo na lang 12 ang kailangan natin mga farmer, kasi so yun ang natin. Pero kung gusto natin na tuloy-tuloy po ang hindi na tayo bibili, so yung ganun po ang computation ko. 120 days, kung nakakaisa tayo sa isang linggo, isang mahaba na bed, just sabihin mo na yun na average so yun ang iikot. Kung 4 times a week times 3, di ba 12? So mga 13-14 siguro para may allowance. Yun yung target natin na bed. Marami-rami pala so dito mga 4 lang. Ganon din po kalakas yung aming consumption. Kaya pero sa Bicol ang gaganda onion leeks nila, kahit sa pasok-pasok lang nila tinatanim. Tingnan natin kung ano ang pwedeng gawin. Baka sa mga gilid-gilid makapag tayo, di ba? Makapag-tanim tayo ng kahit sa mga pasok-pasok lang. Parang gawin nating design at the same time na din pang may gamit, di ba? Kasi dito pwede ka pang maglagay mga pasok-pasok diyan di ba? So ayun, tingnan natin. At ako naman po ay magi-spray na. Pahaba lang tayo ng konting kwentuhan. Pero sana madamay natin yung mga papaya. Orchids muna
parang gusto ko fungicide na muna sa orchids. Konting fish amino siguro at fungicide. Kasi mga ako naman inatutuwa sa ating mga has-hasan. Nag-message na si, alam mo kung saan ako nag-order mga ka-farmer, yung tropa ko dito sa yung mga taga Batangas talaga, yung matagal ko ng tropa na binibilhan ko din po ng mga kalamansi. Yan, sa kanya galing yan eh, yung tropa natin. Kaya sabi niya, naku, huwag kang bibili sa Facebook kasi puro edited lang yung mga natotoo nga naman. Huwag po kayo maniwala yung mga napapanood ninyo na lychee, mga ganon, yung avocado na, pati nga yung video ni MHS Farm ay ano din, kinukuha niya din. Pero si MHS meron din naman siyang kinukuha sa mga video sa ibang bansa, ano niya na din lang naman. Pero legit yung binibenta niya. Pero yung video, voice over niya na din lang. Kitang-kita naman. So, importante, legit na kaya lang, syempre hindi na yun yung actual video. Yung mga nagbebenta ng mga avocado, yung mga buti na lang, muntik na naman akong maloko. Buti na lang at kinancel ko. Ayan, nalibang na ako, hindi na ako nakapag-shoot. Ayan, patapos na po tayo. Fungicide lang muna linagay ko. Wala po tayong hinalong iba. Kaya lang, wala na rin. Pero yung fungicide na gagawin natin sa susunod, yung anthracnose ba yun? Basta yun. Nagamit ko na yun sa palay. Pwede pala yun. Nakita ko may nag-post sa Facebook. Malaking garden. Yun ang gamit niya. So, yun na lang siguro ang gamitin natin. May nabibili pa dito. Anthracol. Ayan. So, na lang. Once a week lang. Sabi nila once a week daw. Sundin na lang natin yung kanilang instruction. Tinatamaan nila pati yung dahon at bulaklak. Nakita ko sila mag-spray. Gayahin natin. Ayan. Transportify ay nagpabook yata. Marunong na yung mga natin. Talagang high-tech na ngayon. Puro delivery na lang ang gusto. Nga naman kasi yung iba galing na po dito, nakapunta na rin naman. So ginagawa nila, pinapa-deliver na lang po yung lechon. Yan. Maugat. Okay na, kapag fungicide na tayo. Pangalawang beses lang yan yung una. Tapos ito, gumaganda na po yung mga bago nating ayan na, recover na siya. May mga ugat na. Ayan. Okay na yan. Ibig sabihin, buhay na. Mapang nga yung isa. Ayan na. Very good. Ano lang yan, nabili natin. Top cut na tinatawag. Bulaklak na rin pala doon sa kabila. Very good. So, ayan, after orchids, tayo naman po ay tatakbo sa mga halaman natin, gulay. Kahapon pala nag-experiment ako ng pang fruit fly. Mukhang effective naman. Ayan in-sprayhan ko lang ng konti, pero konti lang pong nahuli. Ayan hindi naman ganun ka lamok, ang mas marami atan dumikit pero ayan, meron ding nahuli. So hindi ganun karami ang fruit fly, which is magandang senyales po, dahil ibig sabihin hindi tayo ganun ka infected. Kaya lang yung sili natin na disgrasya. Ayan ulan. Tapos naglagay na rin tayo ng pangsuso pala kahapon. Ayan, para yung mga suso ma-control natin ng maigi. At hindi naman natin yan masisiro
Ang importante mayroon tayong magandang pang control talaga. Doon sa kabila 300 pesos lang oh. Halos wipe out na yung kabila. Hintayin mo na lang dyan yung itlog pa, 'di ba? Kasi may mga itlog pang nakabaon. Makapipisa na naman yun. Ganun lang naman yan eh. Fish amino. Tagal-tagal tayo hindi nakapag fish amino gawa ng laging umuulan. Pero ngayong sumisikat ang araw, gustong gusto po nila yan. Kaya lang kailangan yata pitikan to. May mga kalaban na naman tayo. Mote. Bagong fertilizer din lang to eh. Bago umulan naglagay po ako eh. Sabog tayo ng triple 14 ata. Laging mataba yung talbos nila. Ito may kumakain ng dahon no? Suha natin. Lalaki naman yan. Hayaan lang natin dyan. Medyo nadali ng kontra ako sa hangin ah. Kontra tayo sa hangin. Korean radish mukhang hindi ganun ka matagal, hindi kagaya ng speedy, mas mabilis po. Oh, may hangin. Trapelo tayo sa hangin ah. Pas mangamoy tayong isda nito. Tayo ah. Hindi ko na nga patayin. Uy, dami nating langaw ah. Eto, harvest na rin to. Meron naman tayong kasunod. Pati avocado dinadamay ko na. Purpose natin yung pang targetin natin din yung papaya talaga. Avocado natin. Ito, yung ating kangkong. Parang masyado pong sobra-sobra yung kangkong natin. Parang dalawang lang pwede siguro. Dalawang bed lang na maliit. Pwede na. O isang bed na lang na malaki. Ako, pa-winter na daw sa France at sa Italy. Yung mga tropa natin na nag-garden dyan, pahinga na naman sila. Ate ganun din, Ate Timmy. Sa France, palamig na daw, kaya yung kanyang garden ay wala na naman. Bagay nagtatrabaho pala siya kasi medyo busy, hindi siya makapag-garden ngayon. Tatrabaho pala siya. Sipag yung ate ko na yan. May pinag-aagawan ng mga amo. Pinag-aagawan daw siya sa department kasi parang kiti-kiti daw ang kilos niya. Totoo nga naman. Kita nyo naman po dito yun sa bahay pagka pumupunta. Ganun yun, kiti-kiti, parang si Ma. Hindi daw kaya gustong gusto siya ng mga ka-department niya. Pagka napupunta, ikutan niya daw lahat ng department. Gustong gusto siyang kasama. Alam niya naman ang ibang lahi, 'di ba? Bagay kahit nung nasa Shangri-La kami, gustong gusto din siya. Nag Shangri-La din po yan ng ilang linggo. Medyo natin ng konti.
dito para mas makasipsip din po siya, kasi hindi ko to naaabono eh. Problema natin yung ano, dapat pala na fungicide ko to mali ako naman yun na, bok choy to, bok choy. Ito po, yun na, tumutubo na tumutubo na. Actually hindi ko na po to tawag dito, hindi ko na tinabunan, sinabog ko lang, iniwanan ko na, hindi ko na dinilig kasi nga medyo umuulan eh. Okay naman, ayun na, nag-sprout na siya. Nga lang, mainit na naman daw ng ilang araw. Sana makapagpatambak tayo kahit ilang konti na lang naman po ang kailangan yan eh. Ang dami pa rin akong hulog na dahon eh. Lychee. Ito, hindi ko na alam kung alin dito ang mukhang isang ano tayo, isang tangke para naman sa mga papaya. Ito, this week pwede na naman tong ating mustasa. Dinidiligan ko na din, busin na natin to. Kulang pa rin talaga sa tatabunan. Pa rin talagang ayusin to, tabunan ng lupa yung mga puno kasi tingnan nyo natutuyo. Oy, wala na. Ay, sorry naman brother, itong sister pala, hindi ka mga mabunga. Ating mga avocado, gaganda yung avocado niya. Tingnan nyo, hindi ko akalain na meron din dito. Patay na rin po sila. Kaya okay na rin na nakapag sabog tayo ng mga lason-lason sa gilid-gilid, kasi talagang infested po tayo ng suso ngayon dahil nag-uulan. Problema po yan ang kahit saan. Ayan, wala lang po. Pero yan, nakaabang lang po yan. Naamoy naman nila, galing naamoy nila. So doon sa mga sa baba naglagay din ako kasi may nakikita ako. Ang hindi ko na pa natalagyan is doon sa may lechonan. Yun lang. Kinapos yung 1 kilo. Yan na, wala dito. Pero yan sa baba nagsabog din po ako diyan. Yan meron yan kasi mabasa diyan eh. Dito na ako nag-refill at bigat. Andiyan na, dito na. Isang na lang yan, isang karga dito. Ayan mga papaya natin dyan. Tapos dun yung hangin. Maligo tayo lang tipaklong. Yung hangin paiba-iba.
Iba-iba yung hangin eh. Kailangan natin yan na yan. Kabila ganyan. Maliligo tayo niyan. Ay, ako lang pala. Oh. Ang hirap pag malaki na. Mahirap sa may hawak ka pang camera. Ay. Okay. Maganda, wala tayong saan tayo pong pesto boy? Dito. Uy, ganito. Ayan o, tuloy-tuloy pa rin po yung tawag dito. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga bagong nalalason. Ayan o, mga nalalason pa rin sila. Ibig sabihin may mga lumalabas pa. So ilang araw din pala, no? Dami, pati mga maliliit. Ayan o. Patay na yan. Kakain na po yan ng lason natin. Doon kasi nagsabog din ako. Ayan o, yung mga nakatihaya na. Dito may mga bago na naman. Ayan. Ayan. Effective talaga. Yan dami. Ayun yung lason. Kaya ayoko nang umulan. Sabi ko, mas maganda sana kung hindi umuulan ako maglalagay. Kasi mas mahahanap po nila yan. Malulusaw kasi sa ulan eh. Yan, madami Ayan yung mga lason natin. Ayan pa Tatago kasi yan sa mga sulok-sulok kagaya niyan, yung mga nakakumpol-kumpol na dahon. Sisiksik yan doon. Abay, teka lang, may kumakain na naman ng dahon ng makuha natin. Ano ba? Ayun, ito, buwisit camouflage. Dami Ano tong to? Ibang klase. Tingnan nyo mga farmer They're dead now. Dami. Buti na lang nabisita natin. Ayan saan pa ba? Wala na. Visit yun Ibang klaseng insekto yun Ngayon ako nakakita nun Saan na yun? Nalangaw na yung mga lana. Visit yun. Ayun pa isa. Tingnan nyo. Hindi nyo makita. Dalawa pa. Ito. Ang klase ito Ang caterpillar na Halos may dahon ko Pinasay, salamat boss. Nakita mo din. Wala na. Okay, let's get ready. Ay, hirap. Taas na masyado. Mahirap nito. Taas na masyado. Pero okay lang. Maikli yung aking maikli yung kaya pala sinapuroy, pinapalitan nila ng mas mahaba. Maikli. Kailangan kasi talagang tiyagain kasi ang ganda po mga ka-farmer. Tingnan nyo naman.
'di ba? Hindi mo tsatsagain yan sa fertilizer at fish amino. Malaking bagay din po kasi yung fish amino talaga. Dahil siya yung tutulong ma-process yung pagkain na nakukuha ng ugat. Napakaganda. Nalangaw na yung mga namatay na ano. So, ganun. Tsatsagain talaga yan. Hopefully ay maipakita ko po sa inyo yung ano magiging outcome nito. Yung ginagawa din natin na pag-fertilize ay pwede nyo pong i-apply. Backyard farming lang, hindi naman po tayo naghahangad na, di ba? Iba naman po kasi yung talagang yung nagtatanim. Pero pwede nyo, matrabaho lang po ito. Pwede nyo namang i-apply yon yung ginagawa. Kasi ibang method din pong ginagamit nila dahil yung ano, naka-raised bed na yung mga yon eh. Yung sa papaya. Sa bagay, yun lang naman po siguro ang kaibahan. Tapos naka-mulching yung iba. So, pero yung mga fertilizer, yung fish amino, pwede nyong gawin. Tapos yun nga, yung pagputol po nung ano, pagkalpo nung mga may virus na papaya, yun ay napaka-importante din. Sana makapagpaubos tayo ng lechon ngayong araw. Isa lang naman na 50 kilos sa atang naandoon. Na ako, aga kong pinawisan tama lang para naman ma-burn yung ating calorie. Yan o, nagbubunga na kasi, sayang tapos yan po ay nakakakain na naman ng bagong fertilizer natin, inilagay natin kasi inulan so nasa lupa na yan, nalusaw na yon, nasa lupa na, tuloy-tuloy na po ang kain yan. Kaya lang nga yun, medyo nabawasan natin ng dahon. Pero okay lang yan sa kanya. Kaya tayo naglalagay ng fish amino. Ayan, nakaligo na naman tayo. Bale, konting ano lang yan. Hindi naman po lason yan. Nga lang, amoy molasses tayo. Papabango na lang ako. Okay na tayo. Nakmo naman sa hilamos. At ayun, tiningnan ko yung naandun, dami pa rin po namamatay na suso. So ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po yung ating ibig sabihin, marami pa rin pong mga suso na hindi pa talaga nahahanap yung lason. Kasi siyempre mabagal, diba? So, pero ang dami, marami pa pong namamatay. Kaya yun, buti na lang at naglagay din tayo. Tapos yun, mga papaya, sana tuloy-tuloy po yung tawag dito, pagbuo ng mga bunga para hindi maputol. Yun ang purpose natin doon sa ano, sa paglagay ng fertilizer ng every almost 2 weeks 3 weeks, 2 weeks, ganon. So sana tuloy-tuloy. Kanina po naglagay ako. Wala pa ako nalagay. Marami nag-aabang. May araw na dito ko nagsabog. Ayan So, ay, kunin ko lang yung cellphone. At ayan mga farmer, hanggang dito na lang po muna. At least nakapag-vlog tayo. May ma-upload man lang tayo sa kabilang small channel natin. So, ayan. Sa kalapati naman. At yung arwana, gusto ko po kayong i-surprise kasi nagtataning tayo. Gumaganda na po yung, nagkakaroon na po siya ng mga shades of orange. So papula na yung ating arwana unti-unti. So, dubia yung pakain natin. So, mga nakakalima siguro siya sa isang araw. Tapos minsan sumisingit ng 2 super worm. Ganon yung kinakain niya ngayon.
So hopefully makabilis yan lumaki, ano? At yun, susurpresahin ko na lang po kayo. Siguro mga ilang weeks pa para pakita ko po sa inyo mag-iiba na yung kulay niya. So ayun, at yung kalapati naman, mayroon tayong pang training dyan. Ronda-ronda muna pag nasanay na. At magpapatraining tayo. Pwede na kay Junjun siguro every 2 times a week o 2-3 times a week, palayo ng palayo para meron naman tayong aabangan. So ayun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.